Ako si Maria at ito ang aking kwento. Harlene's laughed. When he told her about his true feelings, she laughed like it was nothing. Sa buong buhay niya, ngayon lamang niya sinabi sa isang babaeng salitang yon. Dahil naniniwala siya na hindi kailangan yon. Naniniwala siya na kahinaan para sa isang lalaki na sabihin iyon. Pinaniwala ni Fernan ang sarili na ang kailangan lang niya sa buhay ay pera at perpektong asawa na kayang sabayan ang ugali niya. But he's wrong. Nang una niya makita si Harlene noon, inaamin niya na nagulat siya na makita ito. Harlene is different from what he thought. He thought at first na sinadya nitong lumabas ng kwarto at puntahan siya sa garden na nakakaakit ang ayos. But he was wrong. Nang makasama niya ito, napatunayan niya na inosente ito sa lahat ng bagay. She's sweet and a caring person, just like her mommy. Kaya nagustuhan ito ng pamilya niya. Pero naging bulag siya at nanindigan sa paniniwala niya na hindi niya kailangan ng mahinang babae na katulad nito. Na si Ines ang kailangan niya dahil ito ang opposite nito. Huli na mapagtanto niya na mahal niya ito noong inakala niya na namatay na ito. At ngayon na nagbalik ito, akala niya ay ganun kadali na ibalik ang lahat ng nasira niya at sinayang niya. Pero mali siya. Shit, ang sakit makita na wala ng epekto rito ang salitang ngayon lang niya sinabi sa tanang buhay niya. Sir, hindi pa ba tayo uuwi? Pinahid niya ang luha habang nakatingin sa labas ng tarangkahan ng mga Montefalco. No, I will wait here until midnight. Nakakaunawang tumango si Raul. Muling binaling ni Fernan ang tingin sa mataas na gate. Kumunot ang noon ng binata nang makita ang pagdating ng isang sasakyan. Mula roon, bumaba ang pamilyar na figura sa kanya. Hindi ba't ang driver yun ng mami at daddy mo? Kaz, hindi ka bababa para kumain? Kanina pa naghihintay sila lolo at mami. Tinakpan ni Harlene ang tenga niya ng unan. Kanina pa niya sinabi na hindi siya kakain. Pero itong si Lucy ay wala yatang balak na tumigil sa pagkatok. Ang dinner nila ni Fernan kanina ay nauwi sa labasan ng sama ng loob. Magaan sa dibdib, at the same time ay ramdam niya ang kirot. Humawak siya sa dibdib, wala na ito noon. Bakit bumabalik ngayon? Kaz, ano ba? Lumabas ka nga dyan? Hindi na siya nakatiis at nilabas ito. Bakit bang kulit mo? Sabi nang hindi ako kakain, di ba? Nagsabi na ako kina lolo kanina. Napansin niya ang pagtingin nito sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Bakit bang sungit mo? Palagi ka nalang ganyan. Inaalala lang naman kita. Tumikwas ang kilay niya. Masungit? Di ba ganun ka rin naman sa lalaki kanina? Namulang pisngin ito. Ha? Sinong lalaki? Huwag kang gumawa ng kwento dyan. Namewang ito. Nakita kita kanina nang dumating ka. Umiyak ka no? Ang linaw talaga ng mata nito pagdating sa kanya. Bakit? Sasabihin mo kay lolo? O sasabihin mo sa mami mo? Natigilan si Lucy. Nitong nakaraang araw, hindi na siya nagre-report sa mami niya. Nakalimutan na niya na may misyon nga pala siya. Oo, ire-report ko kay mami. Ano, masaya ka na? Saka bumaba ka na pwede? May mga bisita na dumating at hinahanap ka. Mga Crawford ang dumating, binibisita ka. Wala pa rin sana siyang balak bumaba nang marinig niya ang sinabi nito. Kinabahan siya bigla. Hindi kaya may balak si Fernan na sabihin sa lolo niyang, shit, hindi pwede to. Nagkukumahog siya nang bumaba. Ang walang hiyang lalaking yun? Akala niya ay okay na sila. Ikaw lang naman ang nag-assume na okay lang kayo. Kastigo ng utak niya. Anong ginagawa dito ng lalaking? Napahinto siya nang makita ang Crawford na tinutukoy ni Lucy. Tita Ferlita? Ate Jasmine? Kayo pala. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay si Fernan ang dadatnan niya. Pero hindi pala. Mabuti naman. Agad na tumayo ang dalawa at lumapit sa dalaga. Good evening, Iha. Alam kong biglaan at hindi mo pa kami naimbitahan ni Jasmine dito. Pero we can't help ourselves to visit you. Lalo na't nalaman namin na ikakasal ka na in 2 months. Napabitaw ang dalaga kay Ferlita nang marinig ang sinabi nito. Si Jasmine naman ang yumakap sa dalaga. Maski ako ay nagulat. In just 5 months kasi ang akala ko. Ikaw ha? Masyado kang atat na mag-asawa. Pero bago yon, sulitin muna natin ang single life mo habang hindi ka pa kasal. Mag-shopping tayo nila mami kapag off mo. Magbanding tayo katulad ng dati. Naguguluhan man, hindi na nagtanong si Harlene kung saan nanggaling ang balitang yon. Sigurado na fake news lamang iyon. Pagkatapos ng pagbati, pumunta na sila sa dining room para kumain. Hindi nila nakasabay si Tita Agnes dahil umalis ito at may pinuntahan.
Si Lucy naman, biglang lumabas nang makatanggap ng tawag. Hindi siya makapaniwala habang pinapanood na magaan ang pakikipag-usap ng lolo niya sa mami at kapatid ni Fernan. Pero pagdating kay Fernan, ay mabigat ang dugo ng lolo niya. May charm talaga ang mag-ina na gusto ng lahat. Siguro dahil mabuting tao ang mga ito, kaya madaling makapalagayan ng loob. Harleen, hindi mo naman sinabi sa akin na malapit pala kayo nila Mrs. Crawford at Attorney Anderson. Di sana noon ka pa sila inimbita dito. Tumatawang sabi ng lolo niya. Hayaan mo na Mr. Sanremo. Sigurado na nahiya lang ang apo mong sabihin sa'yo dahil sa history ng pamilya natin. Tumingin si Ferlita sa dalaga. Napakaswerte mo sa apo mo. Hindi lang maganda, mabuti pang bata. Napakaswerte na mapapangasawa niya. Congratulations nga pala ulit, iha. Sana ay magpakasal na rin si Fernan at lumagay sa tahimik. Muntik na niyang maibuga ang iniinom na juice. Nang mapatingin sa kanyang lahat, ay hilaw siyang ngumiti. I'm sorry. Balak niya sanang sabihin na peke lamang ang balitang narinig ng mga ito, pero biglang nagsalita ang kanyang abuelo. Imbitado kayo sa kasal ng aking apo at ni Almaro, Mrs. Crawford at Attorney Anderson. Sa loob ng 2 buwan, ay granding idaraos ang kanilang kasal sa buong bansa. Ang lolo niya, seryoso at walang pagbibiro na sinabi iyon, kaya agad na nahulaan ni Harleen kung kanino nagsimula ang balitang yon. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Chairman. Gusto ko tuloy isipin na sa'yo talaga nagmana ang apo mong si Harleen dahil pareho pala kayong magaan kausap. Tumawa ang abuelo ng dalaga. Sa palagay mo ba? Sa bagay. Kanino pa nga ba makukuha ng aking apong pagiging matalino at mabuting tao maliban sa kanyang lolo? Kung sa ibang pagkakataon, matatawa si Harleen sa palitan ng biruan ng mga ito. Ngunit nang sabihin ng lolo niya ang tungkol sa kasal kanina, hanggang ngayon ay shock pa rin siya. 5 months pa ang kasal nila ni Almaro. Bakit minamadali ito bigla ng lolo niya? At saka bakit nagdesisyon ng lolo niya na madaliin ang kasal? Nang matapos kumain, natuloy ang pag-uusap ng mga ito sa sala. Tumayo si Harleen at nagpaalam na magpapahangin lang. Nang makita ni Jasmine na umalis ang dalaga, sinundan niya ito. Is everything okay? Untag ni Jasmine kay Harleen. Kanina nang sabihin ng lolo nito ang tungkol sa kasal, ay napansin niya na wala ng kibo ang dalaga. At maya-maya ay nagpaalam ito sa kanila. Akala ko excited kang ikasal, but from what I saw now, mukhang nagkamali yata ako. Hindi sumagot si Harleen, nanatiling nakatingin siya sa kawalan. Itanggi man niya, batid niya na hindi ito maniniwala sa kanya. Nang hindi sumagot ang dalaga, ay mahina itong tinapik ni Jasmine sa balikat. Hindi kita tatanungin kung bakit, dahil labas na ako ron, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na, ang kasal, hindi mo pwedeng pasukin na walang pagmamahal. Believe me, Harleen, nanggaling na ako dyan at hindi naging magandang resulta. Pareho lang kami nasaktan at nagdusa. Tumingin si Jasmine sa kalangitan at saka may ngiti na muling nagsalita. Pero kung nakatadhana talaga kayo sa isa't isa, ay hindi kayo mapipigilan ng kahit sino, kahit ang kapalaran pa. Ang kailangan mo lang sa ngayon ay sumabay sa agos hanggang sa saan ka nito kayang dalhin, hanggang sa matagpuan mo ang sagot mula dito. Tinapik ni Jasmine ang dibdib ng dalaga. Pero hindi rin maganda kung paiiralin mo palagi ang puso mo. Sa bandang huli kasi, mas masasaktan ka lang kapag wala ka ng tinira para sa sarili mo. But in the end of the day, sasaktan ka lang niya at wawasakin ito. Dama ni Jasmine ang lalim ng pinaghuhugutan ng mga katagang binitawan ng dalaga. Ngayon niya napatunayan ang kanyang hinala. Nasaktan na noon ng dalaga. Napansin niya iyon nang muli silang magkita. Wala nang kislap na mga mata nito sa tuwing binabanggit ang love life. Yes, masasaktan ka nga, pero ganun talaga sa pag-ibig. Kapag umibig, minsan ay kailangan mo dumaan sa sakit bago ka maging masaya. Naku, wag mo na pansinin ang sinabi ko. Mabuti pa ay mag-set na tayo ng date kung kailan tayo magbabanding nila mami. Natigilan si Jasmine nang may maalala siya. Siya nga pala, Harleen, may napansin ka ba nakakaiba kila Ines at Fernan? Hindi na kasi nababanggit ni Fernan ang tungkol sa kasal nilang dalawa. Actually, 5 years na din kaming walang malinaw na balita kung tuloy ba ang kasal nila. Si Fernan kasi naging malihim at tahimik na 5 years ago tungkol sa relasyon nilang dalawa. Pasensya na Ate Jasmine, pero wala akong alam tungkol sa relasyon nilang dalawa. Mas mabuti pa siguro ay siya mismo ang tanungin mo. Hindi naman namin napag-uusapan yan ate kapag nagkikita kami. Saka hindi naman kami close ni Fernan. Pagsisinungaling niya. Mas mabuti na manggaling kay Fernan na hiwalay na sila ni Ines. Saka wala na siyang pakialam sa dalawa. Ang nalalapit na kasal na lang nila ni Almaro ang tututukan niya ng pansin.
Hayaan mo kami na imbitahan ka sa bahay ng dinner sa susunod, Chairman. Maraming salamat ulit sa mainit na pagtanggap at magandang gabi. Nakangiting nagpaalam si Harleen at lolo niya sa mag-ina. Habang papalayo ang sasakyan ng mga ito, nanatili siyang nakatayo at pinanood ang paglayo nito. Nang mawala ng tuluyan ng mga ito, ay saka lamang siya sumunod sa kanyang abuelo, papasok sa study room nito. Lolo, anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Bali walang sinabi ni Luther na, narinig mo naman kanina hindi ba? Kasal yun ni Almaro ang tinutukoy ko. Alam ko, Lolo. Ang ibig kong sabihin, bakit biglaan naman yata? Hindi ba't nagkasundo na ang pamilya natin sa kasal in 5 months? So, why so hurry now? Akala ko ba ay final ng date na yon? Napapitlagan-dalaga ng malakas na ihampas ng abuelo ang kamay sa mesa. My decision is final, Harleen. Magpapakasal ka kay Almaro in 2 months. Tama ng usapang to. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Mabigat ang dibdib na bumalik si Harleen sa kwarto niya. Pagkarating sa kwarto, ay agad niyang kinuha ang cellphone. Tatawagan niya sana si Almaro nang mapansin na marami palang text messages nito at missed call sa kanya. Hello, Harleen? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Agad na tanong nito nang sagutin niya ang tawag nito. Ikaw ba ang dahilan kaya nagmamadali si Lolo na makasal tayong dalawa? Sandali nakatahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Nang hindi ito sumagot, napatangu-tangu ang dalaga. Ngayon ay tiyak niyang tama nga siya. Hindi ba't napag-usapan na natin to, Almaro? Bakit pa hindi ka makapaghintay at nagmamadali ka? Papunta din naman doon ang lahat. Yes, I used to believe that. But that's when we are on US. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Anda akong maghintay. Pero hindi dito, Harleen. Sa ibang bansa. Almaro! What? Sasabihin mo sa akin na mahalaga ako kaya itutuloy mo ang kasal? Bumuga ng hangin ang binata. Harleen naman, kung mahalaga talaga ako sa'yo, let's get married. Ano pa bang pumipigil sa'yo? Si Fernan ba? Mahal mo pa rin ba siya? Napaawang ang labi niya. You're unreasonable, Almaro. Paano nadama yung lalaki yun sa usapan natin? Labas siya sa mga desisyon na ginagawa ko. Bakit ba ayaw mo magtiwala sa akin? Ikaw ang walang tiwala sa akin, Harleen. At alam mo yan. Kanina pa nakatingin si Harleen sa screen ng cellphone niya. Ito ang unang beses na nag-away sila ni Almaro ng ganito. Palagi naman itong kalmado sa tuwing may pinag-uusapan sila noon. Pero ngayon ay parang masama ang loob nito sa kanya. Kinabukasan ay napansin niya si Lucy na nakangiti habang naglalakad. Dahil sobrang nakatuon ang atensyon nito sa cellphone na hawak. Bumangga pa ang balikat nito sa kanya. Good morning, Kaz. By the way, iniwan ko na sa desk mo ang mga papeles na kailangan ng signatures mo. Mukhang saya mo yata sobra ngayon. Tapos ang aga mo pa. May boyfriend ka na, no? Ha? Ako may boyfriend? Huwag kang assuming dyan. Hindi ko type ang mabahong yon, no? Hindi naman siya kagupuhan. Mahirap pa at mabaho pa. Kaya bakit ko papatulan ng lalaking yon, no? Mataas ang standards ko sa lalaki. Kaya wag mo ngang ipaalala sa akin ang lalaking yon. Hinihingal na litanya ni Lucy. Namula ang pisngi niya sa hiya nang mapansin na nakatingin sa lahat sa kanya. Ikaw kasi, masyado ka matanong. Aniya bago iniwan si Harleen na tumatawa. Bakit ba kasi nagpapadala ako sa pumubola ng mabahong lalaking yun? Inis na sinagot niya ang tawag ni Austin. Ano na naman? Wag mo sabihin sa akin na yayayain mo na naman ako ng date sa tabi ng ilog. Buti sana kung malinis at mabango. Pero katulad mo, ang baho. Love naman, wag ka naman ganyan. Anong love? Excuse me ha, Lucy ang pangalan ko. Saka wag kang tumawag sa akin, naiimbyer na ako sa iyo kaaga-aga. Ano na naman bang kailangan mo at napatawag ka? Ang ganda mo. Namula si Lucy. Che, wag mo kong bulahin. Samantala, ang sekretary ni Agnes ay nagmamadaling umalis upang iulat sa amo ang nakita. Mukhang hindi na siya interesado ngayon kay Sir Almaro, ma'am. Hindi na siya naglalasing lately. Hindi na rin niya hinahanap-hanap si Sir Almaro. At hindi inaalam kung nasan siya. Mukhang may bago na siyang gusto, ma'am. Imposible. Mga bata pa lamang sila ay mahal na niya si Almaro. Kaya imposible na mabaling ng ganun kabilis ang atensyon niya sa ibang lalaki. Pero ilang beses ko na siyang nahuli na nakikipag-usap at kinikilig, ma'am. Saka simula nung tumira kayo kay Chairman, hindi na niya bukang bibig ngayon si Sir Almaro. Diba? Nakakapagtaka yun? Sa kausap-usapan dito ngayon na may lalaki daw na pumunta dito para bisitahin si Ma'am Lucy. Kung totoo ang hinala ko, hula ko ay nasa dating stage na sila ngayon. Sige, makakabalik ka na sa trabaho. Ani Agnes sa kanyang assistant. Nag-angat si Harleen ng tingin na makarinig ng mahinang katok.
Come in. Nang makita si Almaro ay bumuntong hininga siya. Ang totoo ay masama ang loob niya sa binata. Nagdesisyon ito at ang lolo niya nang hindi niya alam. Anong kailangan mo, Almaro? Kung may sasabihin ka, sabihin mo, dahil marami pa akong gagawin. Nang mapansin ng binata ang kawalan ng interes ng nobya na kausapin siya, ay bumuntong hininga siya. Bago ito nalapitan at niyakap mula sa likuran. I'm sorry, okay? Babawi ako. How about dinner mamaya? Kung gusto mo naman ay lulutuan kita ng paborito mo. Gusto mo ba mag-dinner tayo sa pad ko? Inalis ni Harleen ang pagkakayapos nito sa kanya. Sorry? Dinner? Almaro naman, hindi lang to basta maliit na usapin. Ang akin lang naman, bakit ka nagmamadali? Huwag mo sabihin sa akin na dahil lang ito kay Fernan. Nagsiselos ka sa kanya? Nagsiselos? Hindi lang ako basta nagsiselos, Harleen. Nagagalit din ako. Umawang ang labi niya. Ano? Nagagalit ako dahil nalaman ko nagkita kayo ni Fernan sa bahay niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon? Bakit naglihim ka? Almaro, mali ang iniisip mo. Mali o tama, naglihim ka pa rin sa akin. Now you're asking me why? Hindi ba't ganito rin ang naramdaman mo noon? Bakit mo hinahayaan na maramdaman ko ito? Inis na tiningnan ni Harleen ang cellphone niya na ngayon ay tatad ng text messages ni Fernan. Napahilot siya sa sentido nang maalala ang away nila kanina ni Almaro. Nang dahil sa lalaking to, ay nag-aaway silang dalawa. Tapos ngayon ay makikita niya ang mga sweet messages nito sa kanya? Nakakairita. Pagkatapos i-block ang number nito, binulsa niya ang cellphone. Mabuti pa ay isipin niya kung paano siya babawi kay Almaro. Kesa magpa-apekto siya kay Fernan, maglalaan na lang siya ng panahon para iparamdam sa mapapangasawa niya na mahalaga ito sa kanya. Shit! Ang malas ko naman! Aniya na makita na flat ang gulong ng kotse niya. Pati ang sasakyan ng mga bodyguards niya ay pareho na flat ang mga gulong. Ma'am, papunta na sila Jojo dito para magdala ng bagong sasakyan. No need. Magta-taxi na lang ako papunta sa kondo ni Almaro. Dalhin niyo na mga sasakyan sa talyar para maayos agad. Yes, ma'am. Nang tumalikod na si Harleen, sumenyas ang isang bodyguard na sundan ng kanilang amo. Hindi ito pwedeng mawala sa kanilang paningin katulad ng utos ng lolo nito. Pagkasakay sa taxi, tumunog ang cellphone ni Harleen. Ang maarting boses ng pinsan niya ang bumungad sa kanya. Kaz, nangyari na ba to sa iyo? Yung pakiramdam na hindi ka makahinga nung nakita mo na may kasama siyang iba? Tiningnan niya ang screen para tiyakin kung si Lucy ba talaga ang kausap niya. Hindi ko na maalala. Bakit? In love ka ba? Ha? Nagtatanong lang in love agad? Bye na nga? Tingnan mo to. Parang nagtatanong lang naman yung tao. Ang daldal niya at matanong. Pero kapag siya ang inusisa, ay nagagalit agad. Oh my God! Dili niya nang biglang magpagewang-gewang ang taxi na sinasakyan niya at biglang huminto. Pasensya na ma'am, pero pumutok ang gulong ng sasakyan ko. Wala akong spare tire kaya matatagalan tayo bago makaalis. Kung gusto mo, mag-abang na lang ho kayo ng ibang taxi. Pasensya na ho talaga sa abala. Pagkatapos bayaran ng pamasahe, nag-abang siya ng taxi. Pero sadyang minamalas yata siya ngayon dahil bukod sa walang dumaraan na taxi, mukhang uulan pa yata. Tumingin siya sa kotse na huminto sa tapat niya. Need a ride? Nalukot ang mukha niya nang makilala kung sino ito. Kung sa'yo lang din naman, wag na Fernan. Maghihintay na lang ako ng taxi. Shit! Aniya ng malakas na umulan. Mukhang wala siyang choice kundi ang makisakay. Pagkasakay niya sa kotse ni Fernan, ay mas lalong bumuhos ang malakas na ulan. Buti na lang at dumaan ito. Kung hindi ay sigurado na nandoon pa din siya sa kalsada at naghihintay ng taxi. Tumikim si Fernan para kunin ang atensyon ng dalaga. May pupuntahan ka ba? Hindi kasi itong way papunta sa inyo. Hindi sumagot si Harleen. Nanatili itong tahimik habang nakatingin sa labas ng bintana. Nang mapansin na napakalakas ng ulan, sadyang binagalan ng binata ang andar ng sasakyan. Nabanggit sa akin ni Mami na ikakasal ka na in 2 months. Bakit biglaan naman yata? Ikaw bang nag-decide na madaliin ang kasal? O isa sa lolo mo at kay Almaro? Inis na tumingin si Harleen kay Fernan. Sakto naman na tumingin ito sa gawin niya, kaya nagkasalubong ang mata nilang dalawa. Agad na nag-iwas siya ng tingin, bago sinagot ito ng pabalang. Bakit kailangan mo pang malaman? Kung sino man ang nagdesisyon nun, wala ka na doon. Huwag ka na lang mangialam at magtanong pa. Wala din naman magbabago kahit malaman mo pa. Mahalaga yun sa akin. Kapag nalaman ko kasi na hindi ikaw ang nag-decide niyan, doon palang sasaya na ako. Masaya akong lumaban. Hindi nakapagsalita si Harleen. Alam niya na kapag sumagot siya, ay hahaba lamang ang usapan. Nang maibaba siya nito sa tapat ng gusali kung saan nakatira si Almaro,
ay nagmamadali siyang lumabas. Pero bago pa siya makababa, ay pumigil na ang kamay ni Fernan sa kanya. "Wait here. Malakas ang ulan, baka mabasa ka at magkasakit." Bumaba ito at umikot para payungan. Habang naglalakad, hindi maiwasan na magkiskisan ang kanilang balat. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang, kaya naman napalayo siya. Pero mabilis na pumigil ang kamay nito sa braso niya. "Alam ko naman na ayaw mo madikit sa akin, pero ang lakas ng ulan. Kung paiiralin mo ang pride mo ngayon, sigurado na mababasa ka at magkakasakit." "Alam ko, Fernan, kaya bitiwan mo na ako." Nang bitiwan siya ng binata ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Nang makarating sila sa loob ng gusali ay nagpasalamat siya dito. Ang kapal naman ng mukha niya kung hindi siya magpapasalamat dito. Pagkatapos siya nitong payungan at ihati dito. "Thank you, Fernan." Habang naglalakad siya papasok, ramdam niya ang pagsunod ng tingin nito. "Huwag kang lilingon, Harleen." Pigil niya sa sarili na lingunin ito. Nang makapasok sa loob ng elevator, ay napasandal siya sa pader at saka pinakawala ng hininga na kanina pa niya pinipigilan. Ang pagdikit ng mga balat nila, ang sinabi nito kanina, naglalaro sa isip niya ay hindi niya mabura. Habang papalapit siya sa pad ni Almaro, nakakita siya ng pamilyar na figura ng lalaki mula sa malayo, kasama ang isang babae. Napaawang ang labi niya nang makumpirma niya kung sino ito. It was Almaro and someone and they were kissing. Tumalikod siya agad. Gusto niyang umalis sa lugar na yon, pero tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. She can't even move her feet. She could feel a little pain in her chest. "Gago ka? Ah! Oh my God! Tama na!" Tili ng babae. "Paano mo nagawa to kay Harleen, ha? Gago ka ba? Nakalimutan mo na ba na pakakasalan ka niya? Sira ulo ka?" Boses to ni Fernan. "Huwag kang magmalinis. Gago ka rin naman, di ba? Mas gago ka pa nga kaya huwag kang umasta na matino ka, Fernan. Dahil kung gago ako, mas gago ka." Patuloy sa pagsigaw ang babae habang nagsusuntukan ng dalawa. Ano bang dapat niyang gawin? Lapitan si Almaro at sampalin? Awatin sila? Ang totoo hindi niya alam. Hindi sapat ang sakit na nararamdaman niya para lapitan at sampalin si Almaro at ipamukha sa kanya ang panloloko nito sa kanya. Kesa puntahan ang mga ito at awatin, nilisan niya ang lugar ng masama ang kalooban. Ang akala niya ay maayos nila ang tampuhan nila ng nobyo. Ngunit mali siya dahil lalo pa itong lumabo at gumulo. "Why, Almaro?" Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang pagdaloy ng basang likido sa kanyang pisngi. Nang humawak siya rito, saka lamang niya napansin na umiiyak na pala siya. Nakakapanlumo. Nagtiwala siya sa binata, ngunit sa huli ay pinagtaksilan siya nito. Wala itong pinagkaiba kay Fernan. Sinira nito ang tiwala niya. Nang makakita ng taxi, pinara niya agad ito kahit nabasa siya ng ulan. Ngunit bago pa siya makasakay dito, isang kamay ang pumigil sa braso niya. Hinila siya nito. Imbis na tumutol, hinayaan niyang hilahin siya nito. Pagdating sa kotse nito, isinakay siya bago umikot at sumakay sa driver's seat. Habang tahimik siyang umiiyak, tahimik din itong inalis ang suot na leather jacket para ibalot sa kanya. Walang kibo na pinaandar nito ang sasakyan. Tumingin siya sa labas ng binata. "Ihatid mo ako sa hotel. Hindi ako uuwi ngayon." Ayaw niyang mag-alala ang lolo niya. Sa oras na makita siya nito sa ganitong kalagayan, tiyak na mag-aalala ito at magtatanong sa kanya. Ayaw niya magsinungaling sa lolo niya. Pero ayaw din naman niya na sabihin dito ang tungkol sa ginawa ni Almaro. Dahil alam niya na madidisappoint ito at masasaktan sa ginawa ng binata. Alam niya na malaki ang tiwala nito kay Almaro. Tunay na apo din ang turing na matanda dito. Kaya alam niya na masasaktan ito kapag sinasabi niya dito ang totoo. Hindi sumagot si Fernan at sinunod ang gusto ng dalaga. Seeing Harleen in this situation, gusto niyang balikan si Almaro at muli itong suntukin sa muka. That man, akala niya may isang salita ito. Ngunit nagkamali siya. Gago rin pala itong katulad niya. Sumulyap siya sa dalaga. Hanggang ngayon ay nakatingin pa rin ito sa labas ng bintana. Rinig niya ang mahina nitong pagsinghot. Tumingin siya sa maliit na kamay nito. Walang pag-aatubili na kinuha niya ito at pinisil. Tumingin siya sa kamay ni Fernan na nakahawak sa kamay niya. Dapat ay alisin niya ito at tabigin. Pero na sandaling yon, gumaan ang dibdib niya nang maramdaman ang mahinang pagpisil nito. "I know it's hurt, Harleen, and I'm sorry because before this, I was the one who inflicted you pain. Gago ako. Gago kami. Hindi mo deserve na umiyak ng ganyan na dahil sa mga katulad namin."
Ano ang gagawin ni Harleen ngayong nasaksihan niya ang pagtataksil na ginagawa ni Almaro? Dahil sa nakita, ituloy pa kaya niya ang pagpapakasal kay Almaro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.